Snake plant. Ganito kung ilarawan at tawagin ang halamang ito. Isang klase ng halaman sa hanay ng mga Asparagaceae. Isang klase ng tropikal na halamang nagmula pa nga sa Africa, Nigeria at Congo. Hello, what's up? Your best here. Ito ang halamang snake plant, na kilala rin sa marami pang katawagan katulad ng mother-in-law's tongue, Viper's bowstring hemp, St. George's wort o Sansevieria trifasciata. Subalit alam mo ba na ang halamang ito na tumutubo nga lamang sa parang ay napakainam pala at lunas sa ilang karamdaman, kagaya ng gout, arthritis at mga sakit sa kasukasuan. At isa rin itong mahusay na pampaswerte. Halika at alamin kung papaano nga ba ito gagawin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang halamang snake plant ay naging popular na nga dahil isa ito sa napakagandang gawing houseplant, mapag-garden man o indoor. Isang uri ng halamang mahusay na air purifier o naglilinis ng hangin sa loob ng ating tahanan. Batid mo ba na ang pangkaraniwang halamang ito na mabilis ngang paramihin, gamit lamang ang ugat o ang dahon mismo nito ay maaari palang lunas sa sakit ng tuhod, pamamaga, gout at maging arthritis na iniinda mo? Opo, tama ang inyong narinig. Hindi lamang ito isang magandang ornamental na halamang inaalagaan, kundi maaari mo pang mapakinabangan sa aspeto ng panggagamot. Kung sakali na masakit ang inyong mga buto, ang inyong tuhod, kasukasuan at may arthritis nga kayong nararamdaman, kumuha lamang ng 4 hanggang 5 piraso ng dahon o katawan ng snake plant. Hugasan ito, pagkatapos ay gupitin o hiwain sa maliliit na piraso. Kasunod nito ay kumuha ka naman ng dahon ng saging at ito ay maayos mong balutin upang isalang sa apoy o ang tinatawag ngang paisin. Sa ganitong pamamaraan ay dahan-dahang maglalabas ang dahon ng snake plant ng mga katas o sustansya buhat sa dahon nito. At kung sa inyong palagay ito ay naluto o mainit na nga, sa loob ng 5 hanggang 10 minuto ay hanguin na ito at ilagay sa isang palanggana at buksan buhat sa pagkakabalot nito. Kasunod nito ay ilagay ang paa o ang bahaging nananakit, subalit tantahin lamang kung kaya ninyo ang taglay nitong init. Kung ganap na ngang maubos ang init nito, ay kunin naman ang mga piraso ng snake plant at ihaplas ito sa binti, sa braso o sa bahaging nananakit. Maaari mo nga itong ulitin at isagawa araw-araw hanggang sa lubusan ng mawala ang sakit na nararamdaman. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin nga ay pakpaklawin? Isang klase ng pangkaraniwang halamang damo na makikita nga sa kagubatan at minsan ay sa mga puno ng niyog sa kapatagan. Subalit hindi batid ng karamihan na napakahusay pala nito at marami nga ang pwede mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang ito na madalas nga ay nakadikit sa mga puno, partikular na sa puno ng niyog? Ang halamang pakpaklawin. Halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Ginagawang pang-display, ginagawang parol, ginagamit sa mga ginagawang costume o proyekto sa eskwelahan. Ilan lamang iyan sa mga popular na pinagkakagamitan ng halamang pakpaklawin. Ang pakpaklawin o Drinaria quercifolia ay isang klase ng halaman sa hanay ng mga Polypodiaceae. Kilala nga ito sa iba pang mga katawagan tulad ng paypayamo sa Katagalugan, baga-baga sa Pampanga,
kabkab sa Bicol, kabkaban sa Bisaya, kapakapa sa Ilocano, usaga sa Igorot at basket fern naman sa wikang Ingles. Isang halaman na madalas mo ngang mamamataan lamang o makikita sa mga probinsya. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga pwede pa pala nitong paggagamitan. Simulan natin sa ugat nito. Ang isang basong bahagi ng pinatuyong ugat ng pakpaklawin ay maaari mo ngang pakuluan sa 3 o 4 na basong tubig at hayaan itong maging ganap na 2 baso na lamang. Maaari mo itong inumin sa buong maghapon. Mabisa itong panlunas sa mayroong bulate sa tiyan, lagnat at sa mga nagtatae at mayroong kasamang dugo. Ang dahon naman nito ay mas marami pang gamit, kagaya ng panlunas sa arthritis, depresyon, dyspepsia, cholera, bato sa bato, meningitis, pamamaga, pulmonya, pneumonia, sakit ng lalamunan, tulo, ulcer sa sikmura at UTI. Magpakulo ka lamang ng isang basong pinong dahon ng pakpaklawin, tuyo man ito o sariwa, sa 3 baso ng tubig. Matapos itong kumulo na ay maaari mo na nga itong palamigin at inumin habang maligamgam pa at ubusin lamang ito sa loob ng 1 araw. Ang inuming ito ay pwede kahit sa bata, basta 1 taon lamang pataas at maging sa inang nagpapadede, basta siguruhin lamang na ang sanggol ay 1 taon na pataas. Ngunit mahigpit itong ipinagbabawal na inumin, lalo na nga ng mga nagbubuntis. At kung kayo ay mayroong ibang iniinom na mga maintenance na gamot, kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito isagawa. Hindi ba't nakamamanga ang halamang pakpaklawin? Pang-display na ay nakagagaling pa pala. Sa inyong probinsya, ano naman ang lokal na tawag sa halamang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay